He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, sing to you, all my fears and failures. Feel my life again. Give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender.
Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapalang araw po ng linggo. Happy amazing Sunday everyone. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus, and I hope that you are all doing well. Ano man po ang ating po mga pinagdadaanan, kagaya ng like ko pong sinasabi, mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Napakabilis po ng mga linggong lumipas today ay nasa fourth installment na po tayo ng ating November series entitled Countdown. Can you type that in the chat? Countdown. Pinag-uusapan po natin that life is too short to be wasted. Napakaikli po ng buhay para ating pong itong sayangin. Ano? Kaya po this past few weeks, yan po ang diniscuss natin, yung kahalagahan ng buhay, ano yung mga dapat nating gawin, tapos ma-realize natin na napakaikli lamang po ng ating pong buhay dito sa mundo. Now, alam ko naman po na lahat naman po tayo, gusto po talaga natin na mag-enjoy sa buhay. I-type nyo nga po muna sa comment section, enjoy. Lahat po tayo gusto po talaga nating ma-enjoy ang ating pong buhay. Sino ba naman po yung, alam mo yun, sino ba namang tao ang gigising tapos sasabihin, sana maging miserable buhay ko, sana maging mahirap ang buhay ko. Kasi lahat po tayo kapag pagkagising pa lamang po natin, nagde-desire po tayo ng isang buhay na mai-enjoy din po natin. Yan po, magpakatotoo po tayo. Pero ang masakit po na katotohanan, hindi po lahat marunong, hindi po lahat alam kung paano talaga mag-enjoy ng tama. There's nothing wrong with enjoying life. The problem is, hindi po natin alam kung paano po talaga tayo mag-enjoy ng tama. Para sa iba pong tao, ang habol nila is yung tinatawag po nating pleasure. Yung travel dito, bili doon, party everywhere. But at the end of the day, kung mapapansinin po ninyo, wala pong itong kapayapaan. Yung iba naman, ang hinahabol po natin ay yung success. And there's nothing wrong with being successful. Kaya lang po, yung iba sa atin, hustle, overtime, side hustles pa, yung mindset natin, promotion. Pero pagdating sa gabi, parang wala pa rin po tayong satisfaction. Kasi po mga minamahal kong kapatid, hindi po yun ang design sa atin ng ating Panginoon. So, there's nothing wrong with promotion, there's nothing wrong with, alam mo yun, having wealth in your life, pero hindi po yun yung pinaka nagbibigay dapat sa atin ng satisfaction and kayamanan. Now, ang malaking katanungan na sasagutin po natin sa umaga, tanghali, depende. Anong oras po kayo nakakapanood ngayon sa ating pong mga online services? Paano ko ba talaga may enjoy ang buhay nang walang pagsisisi? Yung iba kasi nag-e-enjoy now, tapos pagsisisi later. Pero ang tanong po sa ating mga Christian, as a follower of Jesus Christ, paano pa natin ma-enjoy ang ating buhay na wala po tayong pinagsisisihan? Ito yung saya na hindi po pansamantala lang, kundi yung joy na panghabang buhay. Hindi ito yung happiness na ino-offer po ng mundo, kundi ito po yung happiness na meron pong fulfillment na galing po sa ating Panginoon. At buti na lamang po yung ating po pag-uusapan sa umaga, tanghali, gabi, depende sa madaling araw, depende ng oras po kayo nakakapanood. Buti na lang po, ito pong meron pong taong naka-experience na nito. Lahat ng pag-uusapan natin at pinag-uusapan natin for the past few weeks, naranasan niya na yung fame, naranasan niya yung power, money, relationship, achievements. Wala na po akong ibang tinutukoy kundi si King Solomon, ang pinakamatalinong hari, ang pinakamayaman na hari sa buong ancient world. Nasubok niya na po lahat ng pinapangarap ng isang ordinaryong tao na kung saan lahat sa fantasy lang may isip. Pero sa kanya naranasan niya po yan. Yung babae, kayamanan, karangyaan. Pero at the end of his life, nasabi pa rin niya, enjoy life. Because God wants you to enjoy. Yan po ang sinabi niya, God wants you to enjoy life. Pero you need to enjoy it the right way. At yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Sa Ecclesiastes, chapter 11, verses 7 through 10, binigyan po tayo ni King Solomon, hindi lamang po ng encouragement, hindi lamang po ng warning, kundi apat na solid na God-given principles na kung saan kapag na-apply po natin ito, hindi lamang po tayo magiging masaya sa buhay, kundi magiging wise din tayo. Hindi lamang po tayo magiging fulfilled, pero mas magiging faithful pa tayo kay God. Yung iba po kasi feeling fulfilled pero walang faithfulness sa Diyos. Yung iba naman masaya sa mata ng mundo pero hindi wise yung kanyang mga naging desisyon. Now, ito pong apat na God-given principles na ito, tinuruan po tayo ng Bible through the life of King Solomon kung paano po natin ma-enjoy ang ating buhay
whether bata ka pa, or adult ka na, or nasa season ka na ng maturity, pag-uusapan po natin yan. Basahin po natin yung Ecclesiastes chapter 11, verses 7 hanggang 10. And I'm gonna read it sa NLT. Sabi po ng verse 7, light is sweet, how pleasant to see a new dawn or new day dawning. Verse 10, when people live to be very old, let them rejoice in every day of life. But let them also remember there will be many dark days. Everything still to come is meaningless. Verse 9, kinausap naman niya yung young people. It's wonderful to be young. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do. Take it all in. But, sabi niya, remember that you must give an account to God for everything you do. Verse 10. So refuse to worry and keep your body healthy. But remember that youth with a whole life before you is meaningless. Now, ito pong context ng sinulat po ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 11 verses 7 through 10 ay closing wisdom po ni King Solomon na matapos siyang makita ang buhay under the sun. Ibig sabihin, yung buhay dito po sa mundo. Ito pong under the sun daw o yung life under the sun ay punong-puno daw po ng uncertainties and limitations. And we've been talking about that for the past few weeks now. No, patuloy natin ini-emphasize, binibigyan natin ng diin na ang buhay ay punong-puno ng uncertainties, ang buhay ay punong-puno ng limitations. Kahit anong plano natin, hindi natin hawak ang bukas, although walang masamang magplano, kagaya ng pinag-usapan po natin last week. Now, dito po, tinuturuan niya tayo, particularly yung matatanda at saka yung mga kabataan, na i-enjoy ang buhay bilang regalo ng Diyos. Ang buhay po pala ay regalo ng Diyos. Now, what you do with your life is a gift to God. Ngayon, ang tanong, anong klaseng buhay ang naisa sa buhay natin na nagsisilbi pong regalo sa ating Panginoon? Kasi ang ating pong Panginoon, He wants us to enjoy life. That's the reality. Hindi po KJ ang ating Panginoon. Kaya lang, we need to understand it based on the perspective of the Bible. Kasi kapag yung perspective lamang po ng mundo, ang susundin natin patungkol sa enjoy life to the fullest, baka kung ano-ano na po ang ating gagawin sa ating po mga buhay. That's why this afternoon, this morning, this evening, depende kung anong oras po kayo nakaka-attend sa ating pong online pananambahan. Samahan niyo po ako sa ating fourth topic entitled, Enjoy Life to the Fullest. Now, the million-dollar question na dapat mahit nating masagot ngayon, paano ko ba talaga ma-enjoy ang buhay nang wala pong pagsisisi? Ulitin ko po, God wants us to enjoy life, but not the worldly way, but the biblical way. Now, paano ba talaga ma-enjoy ang buhay nang wala pong pagsisisi? Sagutin po natin yan. Verse 7, meron pong 4 points na tinuro po si King Solomon na dapat po nating may apply, matutunan at may apply sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Unang-una po yung verse 7. Sabi niya, light is sweet, how pleasant to see a new day dawning. Verse 8a. When people live to be very old, let them rejoice in every day of life. So, ano ba talaga? Paano ba talaga ma-enjoy ang buhay na wala pong pagsisisi? Point number 1, appreciate each day. Pwede po bang i-type natin sa comment section, appreciate each day. Ang light po dito sa verse na ito, sa verse 7, ay sumisimbolo po sa buhay. So ulitin ko po, yung light ay sumisimbolo po sa life. Now, ibig sabihin, bawat pagsikat po ng araw, paalala po sa atin ng Panginoon na, hello, buhay ka pa. And yung the mere fact na ikaw ay gumising pa sa umagang napakaganda, that's already a blessing. Madalas po kasi tayo kapag ka-stress tayo, kapag pagod tayo, nakakalimutan natin pasalamatan ng ating Panginoon for another day. Another day, another chance, another day. Di ba? Kaya nga mga naririnig natin sa mga social media influencers, another day, another vlog, another day, another wisdom. But every morning, I want you to realize that every morning is a new chance to live. Every morning is a new chance not just to live, but to love. Every morning is a new chance, not just to live and to love, but to serve our God, to serve other people. Now, think about it. Hindi po lahat nagigising na ulit. The mere fact na nakakapakinig ka ngayon sa boses ni Pastor, sa mensahe ng ating Panginoon Diyos,
ibig sabihin blessing 'yan. The fact na ang mata mo ay namulat today, ibig sabihin hindi pa tapos sa'yo si Lord, may plano pa si Lord sa'yo. Kaya instead na mag-complain tayo about what is missing in our lives, start noticing what's already there. Kaya minsan hindi tayo nakakapagpasalamat ng todo sa ating Panginoon because patuloy nating hinahanap yung mga wala at alam mo yun, hindi natin pinasasalamatan kung anong meron. Yung simpleng liwanag lang, yung simpleng may nalanghap kang hangin, andiyan yung pamilya mo, may kaibigan ka pa. Lahat ng yan, blessing yan. At minsan hindi po natin napapansin yan. One time naalala ko meron pong isang lalaki na nagrereklamo tuwing umaga. Antok pa daw siya, ayaw pa daw niya pumasok, bad mood pa daw siya. Talagang ayaw niya ng liwanag, ano ba naman yan, nakakainis, ang liwanag. One time nakakita siya ng bulag at sabi ng bulag, narinig niya, "Kung puwede lang sana gusto kong makita ang araw, yung sinag at liwanag ng araw. Nararamdaman ko lang kasi pero gusto ko siyang makita kahit isang beses lang." Alam mo tinamaan 'tong lalaking ito, dun niya na-realize na grabe, yung isang bagay na nirereklamo niya, pinapangarap ng iba. You see? And sometimes, we keep on complaining sa mga bagay na wala tayo, pero hindi natin nakikita yung mga bagay na ipinagkaloob na sa atin ng ating Panginoon. Kaya paggising mo pa lang agad, "Thank you Lord for this new day." Bago ka magreklamo, huminga ka muna at isipin mo, "Ay," kagaya ng topic natin last week, sa positive nga lang ito, "Hay, buhay pa ako." Instead of, instead of starting your day with stress, start with gratitude. Remember, hindi po lahat binigyan ng tsansa na magising pa muli. Kaya celebrate mo yung umagang ito. O ikaw ay nagising pa ngayon at nakakapakinig ka kay pastor, ibig sabihin, another day, another chance to love, another day, another chance to live and to serve God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa, sa verse 8b, "But let them also remember there will be many dark days. Everything still to come is meaningless." Paano ba talaga ma-e-enjoy ang buhay na walang pagsisisi? Kanina po, we need to appreciate each day. Pangalawa is anticipate the dark days. Una, appreciate. Pangalawa, anticipate the dark days. Hindi po lahat ng pagkakataon ay masaya. Nasubukan niyo na ba yung feeling na ang ganda-ganda ng gising mo? Kanina pangit gising, ngayon naman ang ganda-ganda ng gising mo. Yung everything is falling into their right places. Everyone is happy, positive vibes, and you just want to stay in that moment forever. Nasubukan niyo na ba yan? Yung gusto kong huminto ang pagkakataong ito. Ayoko ng tumigil ang araw na ito. Lalong-lalo na sa mga na in love, yung sinagot ka ng nililigawan mo, yung na-promote ka. Kaya lang sabi po ni Solomon, tandaan niyo, sabi niya sa Tagalog, may mga araw din ng dilim. Kaya sabi niya, "But let them also remember that there will be many dark days." Hindi lahat ng panahon, panahon ng liwanag. Why? You need to understand and we need to understand as a follower of Christ na darating din po yung araw na mahirap bumangon, darating din po yung araw na may problema, darating din po yung araw na magkakasakit ka. Yes, sa mga lalong-lalo na sa mga new believers, ang sarap maging Christian. Pero may mga pagkakataon na susubukin din ng yung pananampalataya at yung allegiance and faithfulness to Jesus. May mga araw na masaya gising mo, may mga araw na malungkot ang gising mo. Pero ito ang point na sinasabi po ng Bible. Hindi ito para takutin tayo, no? Dark days. Hindi para takutin tayo, kundi para ihanda tayo. Ulitin ko po. Yung point na sinasabi dito ni King Solomon, hindi para takutin tayo. Eh, iba sa atin natatakot, hala, dark days. Hindi. Kundi para ihanda po tayo because this is the reality of life. Why? Because life is not always bright. May mga masayang parte po ng buhay natin, pero hindi po palaging gano'n. May mga oras po ng testing. Lahat ng nag-aaral, hindi naman laging school masaya lang, baon lang, recess lang. Darating ang panahon may quiz, may surprise quiz, may seat work, may periodical test. Gano'n din sa pagtatrabaho. Hindi puro tanggap-tanggap lang ng sweldo, 13-month pay. Meron din po tayong kakaharaping mga trabaho na mahihirap. Gano'n din po sa buhay. May mga panahon na feel mo si Lord. May mga panahon naman na hindi mo na feel si Lord. But I want you to realize, as a follower of Christ, we we live
by faith, not by sight and not just by feelings. Minsan tahimik si Lord, but just because God is silent doesn't mean He is absent. Let me just repeat it. Just because God seems so silent doesn't mean He is absent. Normal po sa buhay na meron din po tayong pinagdadaanan. Para pong yung isang mandaragat, yung sailor, alam niya na maganda ang takbo ng dagat ngayon, pero hindi laging maganda. Darating ang bagyo. Gano'n din po dapat tayo. And preparing ang paghahanda po, paghandaan natin yung mga bagyo, paghandaan natin yung pagtandaan natin, paghandaan natin yung atin pong, alam mo yung pagpapamilya, sa mga nag-aaral, paghandaan mo yung pag-e-exam, sa mga nagtatrabaho, paghandaan mo yung pagtanda mo, sa mga nagpapamilya, paghandaan mo yung pagpanganganak na misis mo, yung pagninegosyo mo. And preparing, listen to this very carefully, preparing is not being negative. It's being wise. Hindi ka nag-e-expect ng masama. Nag-e-expect ka lang ng isang realidad. Ulitin ko po, hindi ka nag-e-expect ng masama, nag-e-expect ka lang ng isang nagpapaka-realistic ka lang. Sabi nga ng isang kasabihan, prepare for the storm while it is calm. Maghandaan mo na yung bagyo habang kalmado pa, habang maayos pa ang lahat. Doon ka dapat maghanda. Habang maayos pa yung spiritual life mo, paghandaan mo na kasi darating ang punto ng buhay mo, darating ka sa, padadaanin ka ni Lord talaga sa bagyo. Habang okay pa emotion mo, pag-decide ka na ng maayos. Iba sa atin, nagde-decide tayo, ayoko na, paggalit. Iba naman nangangako pag sobrang saya. Dapat kalmado. Gano'n din sa finances natin. Kasi darating po talaga tayo sa mga dark days of our lives. Why? Because dark days reveal God's light. Alam niyo kung bakit? Minsan pa nga sa dilim ng mga sa dilim na pinagdadaanan po natin sa buhay, doon pa nga natin po makikita yung napakaliwanag na presensya ng ating Panginoon. Yung mga pagsubok po na ating pinagdadaanan, hindi po yan para sirain tayo, kundi para patatagin po tayo. Patatagin tayo patatagin tayo sa pagsubok, to give God the glory, and to conform us into the image of His Son, Jesus Christ. Kaya mag-ipon ka na hindi lang ng pera, kundi ng faith habang meron pang panahon. Katulad po ni Joseph, kung naalala niyo yan, yung account po niya sa Genesis chapter 37 onwards. Habang meron pong 7 taon ng kasaganaan, naalala niyo yan? Naghanda siya para sa 7 taon ng taggutom. Meron kasing point sa buhay natin na meron talaga tayong pagdadaanan na gano'n. Huwag na natin pong antayin na magkaroon pa ng crisis bago pa mag-pray. Mag-pray ka na bago pa dumaan yung crisis. Huwag po nating antayin na mag-ipon o mag-build ng ating mga alam mo yun, ng mga extra finances natin para ilagay sa investment, sa insurance. Kaya nga po every time that we advise people, it is better na kumuha ka ng insurance kapagka healthy ka at bata ka pa. Kasi kapagka may edad ka na at tsaka may mga sakit-sakit ka na, hindi ka makakapasa sa health insurance. Kung gusto mo mag-retire na maaga at maayos, hindi ka magre-retire. Oh, what is the retiring age sa Philippines? 60 years old. Let me just give you a practical advice. 60 years old, magpe-prepare ng retirement plan, 55. So may 5 years ka na lang. Kaya nga, at the age of 20, 21, 22, 23, or 25, may retirement plan ka na para you can retire early. You see? Mag-ipon ng hindi lang ng pera kundi ng faith din. Be wise in all areas, hindi lang spiritual. Pati finances, yan ang sinasabi ko, even sa relationships, even sa health. Darating ang panahon manghihina tayo pero kung ano yung mga ginawa natin sa prime natin, sisingilin ka niyan. Yung mga pinagkakain natin ng mga 20s and 30s tayo, yung mga kabataan pala natin hanggang 20s, sisingilin yan pagdating ka ng 30s, ang iba nga 20s pa lang, sinisingil na. Imagine mo, pabata na po ng pabata ngayon ang mga tao na nagda-dialysis. Kaya kung may trabaho ka ngayon, mag-ipon ka. Kung okay naman yung finances mo, maglagay ka ng investment. Kumuha ka ng insurance. Kung okay pa relationship mo, invest time. Kung malakas pa katawan mo, mag-serve ka ng mag-serve sa ating Panginoon. Why? Enjoy the good times, but don't waste it. Celebrate blessings kapag meron promotion, kapag meron kang natanggap na blessing, mag-celebrate. Pero wag lang puro enjoy. Use the good season to strengthen your relationship with God. Kasi kapag dumating po yung dark days sa buhay natin, wala pong ibang matitira na sigurado
kundi si Jesus Christ lang sa buhay mo. That is why we need to trust God in every season of our lives. Kasi ang tunay po na pananampalataya, hindi lang sa saya, hindi lang sa enjoyment, sa hirap din. 'Di ba kaya nga po sabi sa Book of Psalms, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil." Dadaan po talaga tayo sa dark days of our lives. Kaya po i-anticipate po natin 'yan, not to scare us, but to prepare us. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Paano po natin mai-enjoy ang ating buhay na wala pong halong pagsisisi? Kanina po pinag-usapan natin yung unang A, puwede niyo po i-type 'yan, appreciate each day. Pangalawa, anticipate the dark days. Pangatlo po, sabi po ng verse 9, young people, it's wonderful to be young. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do. Take it all in. But remember that you must give an account to God for everything you do. Pangatlo po, paano natin ma-enjoy ang ating buhay bilang isang Christian na wala pong pagsisisi? Pangatlo, act on your dreams. Sa Bible po, particularly sa verse na 'to, yung youth po symbolizes opportunity. Can you type that in the chat, opportunity? Parang sinasabi po ng verse, this is the time to explore, 'yan. Yung panahon po ng kabataan, this is the time to take risks, to use your creativity, to use your energy. Why? Because sa mga ganito pong panahon, pakinggan niyo po ito maigi, God wants you to maximize your strength, your passion, and your talent habang bata ka pa. Kaya isipin niyo po ito, si David, hindi siya naghintay ng tumanda siya bago niya harapin si Goliath. He acted in faith while he was still young. Ginamit niya po yung kanyang strength, yung kanyang courage na binigay sa kanya ni Lord sa mga panahon po na nangangailangan po ng kagaya ni David ng Israel. Mukhang bagay na imposible, but with God, it is possible. Kaya sa mga kabataan ngayon, hindi lang sa mga kabataan, kung may isipin na tapos na buhay mo, 'di ba? Lagi ko nga sinasabi, when you're not dead, God's not done. Hangga't humihinga ka pa, hangga't kaya mo pa. Kung meron kang creative talent o kung meron kang magaling ka sa music, magaling ka sa art, o meron kang gift sa vlogging, simulan mo na itong i-share online. Don't wait the perfect timing. Don't wait to perfect everything. Post a song. Kaya kung sa pagsusulat, write an article. Like share the video today about God. Kung may dream job ka o business ka, simulan mo na ng maliliit na steps. Research online. Mag-list ka ng mga suppliers. Reach out yung mga potential customers. One action today is better than none. One action today is better than none. Kaya kung gusto mo mag-serve, yung iba sa atin, gusto mo mag-serve sa church. Ang ating pong church ngayon ay naghahanap ng mga ministers, na mga part po ng ministry. Ako po nagsasabi sa inyo, sa church po natin ngayon, kinakailangan natin ng technical team sa online and technical team din po sa on-site. Kailangan natin ng mga online ushers and even on-site ushers. Kailangan po natin ng mga on-site kids zone o yung ating pong amazing kids teachers. Kasi may mga kids po na umaatin sa atin every Sunday sa online. Kailangan po natin yan. At huwag nating hayaan yung ating mga fear at excuses na humadlang sa atin para makapag-serve tayo sa ating Panginoon. Why? Because your one day should become your day one today. Kahit maliit na step lang, mga minamahal kong kapatid, gawin mo na. Mag-serve ka na sa Panginoon ngayon. Nag-aaral ka, mag-aral ka, magtrabaho ka while serving God. God wants you to act, not just dream. Bago po tayo pumunta sa point number 4, dadako po tayo sa ating pong pagbibigay. At dito po sa ating pong pagbibigay, for the past few weeks, ako po ang nag-exhort as your senior pastor because I want to testify about the goodness of God sa ating pong simbahan. Napakabuti po ng ating pong Panginoon sa ating pong simbahan. And ito po yun, act on your dreams. Isa po sa mga pangarap ko bilang inyong pastor ay mapalago po ang ating pong simbahan at mabigyan po ng mas marami pang maayos na online experience, on-site experience ng ating pong mga kapatid sa pamamagitan po ng
a-upgrade po ng ating pong mga kagamitan, ng ating pong facility, ng kung paano pa tayo mag-share ng gospel. Alam niyo po, malaking tulong yung inyo pong pagbibigay. That's why I highly encourage you to give to God. And kapag ka nagbibigay po tayo, sabi nga po ng salita ng Diyos, appreciate natin each day. Yung mga trabaho po natin, yung mga business po natin, yung income po natin, galing po sa ating pong Panginoon yan. Appreciate po natin yan. And always din, sabi ko nga kanina, anticipate din po natin yung dark days. May mga panahon din po na kung saan naharap tayo sa testing financially. Pero purihin ang Panginoon kapag ka marunong ka mag-imbak, si Lord po ang magsusupply ng ating pangangailangan. Kaya let us act. Hindi lamang po sa dreams natin, kundi let us act also doon po sa utos ng Panginoon na tayo po ay magbigay sa ating pong gawain. Alam niyo, every time you give, hindi lamang po nababago yung ating pong bahay-sambahan, hindi lamang po napupunan yung pangangailangan ng ating church, kundi nababago din po lalo yung ating puso. Because the more you give to God, the more kang nagpapakumbaba, the more you are acknowledging that, Lord, this is not mine. I am just a steward. I'm just a manager. Kung ano po yung kinikita ko, ibabalik ko yung ibibigay ko po yung what is yours. Dapat nga po 100% pero ang sinabi niyo po sa Bible na prinsipyo na pwede naming sundin ay yung tithing principle. Lord, ibibigay ko po kung ano po yung nararapat sa inyo. And panahon po ngayon, andyan po sa ating comment section yung atin pong number ng ating pong GCash. Nakikita niyo rin po perhaps sa ating screen yung atin pong number or yung QR code. Magbigay po tayo ng tapat. Kung napagpapala ka ng gawain ito, act on not just your dream, but the dream of God sa ating pong simbahan. Ang gusto po ng ating pong Panginoon sa ating pong simbahan ay lumago pa po ito, mapalawig. At napakalaki po ng natutulong po ng inyong pong patuloy na pagbibigay ng inyong pong tithes and offering dito po sa ating pong gawain. If you believe that you're a follower of Christ at dito ka nilagay ni Lord sa local church na ito, you give to your local church. You give to your home church. Kaya magbigay po tayo. Purihin po ang Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise God. Now, habang kayo po ay nagbibigay, nandiyan naman po yan sa comment section, tuloy ko lamang po ito. Sabi po ng verse 9 at saka verse 10. But remember, by the way, verse 9b ito, yung second part ng verse 9. But remember that you must give an account to God for everything you do. Hoy, magbibigay naman pala ng account. Sige, enjoy mo yan. Pero siguraduhin mo na yung mga ginawa mo sa Diyos, pinapagawa ni Lord at yung tamang paraan kasi magbibigay ka ng account kay Lord. Sabi ng verse 10, so refuse to worry and keep your body healthy, but remember that youth with a whole life before you is meaningless. Paano ko mai-enjoy ang buhay na walang pagsisisi? Pangapat po, apply discipline. Oy, pakitype nga po sa comment section, apply discipline. Alam niyo po, habang sinusunod po natin yung ating passion o yung passion na binigay sa atin ni Lord, ikaw nagtatrabaho, nag-aaral, yan, passion mo yan, passion mo kumanta, passion mo mag-serve kay Lord, passion mo magnegosyo, pero wag po natin kakalimutan that as we do our passion, as we pursue our dreams, as we pursue our careers, as we pursue, our businesses, kailangan po natin ng discipline. I-type mo nga po sa comment section, discipline. Why do I say this? Because freedom without boundaries, kahit gaano po kasaya yan, kahit gaano po ka-entertaining yan, kapag ka wala pong boundary ang iyong kalayaan, it will eventually lead to destruction, kasiraan. Kaya po importante yung accountability at disiplina po sa atin. Kaya po meron po tayong discipleship. Pwede po ba i-type sa comment section, discipleship. Kaya po kung halimbawa matagal ka na umaattend dito, wala ka pa ring life group, join a life group today. So meron po dyan mga online ushers tayo na nag-i-invite po if you want to be part of a life group. O perhaps naitag yung pangalan mo dito at gusto mong maka-attend ng mga life group, you want accountability, you want someone to coach you, to mentor you, and to guide you, to pastor you. Importante po yung tinatawag po nating life group. Let us journey together because life is not meant to journey journey alone. You need someone. Kinakailangan niyo po ng group at doon po papasok yung ating pong fellowship, yung ating pong mga life groups. Why? Kasi kapag ka nag-enjoy ka sa buhay at wala accountability, enjoyment without accountability is emptiness.
Pwede kang mag-enjoy, pwede kang mag-explore, pwede kang mag-chase ng mga dreams mo. Pero kung walang principle at walang self-control at hindi biblical yung ginagawa mo, magiging alam mo yun, mababaw yan, walang kwenta yan. Why? Because true joy is when pleasure is guided by principle. Ulitin ko, true joy is when pleasure is guided by principle. Imaginin mo 'di ba pagka nagsasaranggola ka o yung mga batang 90s ngayon parang wala na masyado nagsasaranggola, pero yung mga batang 90s 'di ba, sasaranggola sila. Yung kite, 'pag lumilipad ng mataas, kailangan niya ng string, type niyo nga po sa comment section, string, tali. Hindi para pigilan yung kite, kundi para manatili siya sa tamang lipad ng maayos. Kasi kapag walang walang string yung kite, mawawasa kung saan-saan pupunta. Gano'n din po ang buhay. Yung disiplina, siya po yung string ng ating buhay. Kaya po importante ang disiplina. Time management, saan tayo practicality ng buhay, pastor? Bilang mga disciple ni Jesus, importante po yung time management. Kung may pangarap ka, kailangan magse ka ng hours na matutulog, hindi lang puro tulog, hindi naman puro puro trabaho lang, kailangan mo rin ng tulog. Kailangan hindi po tayo magpa-distract sa mga social media scrolls. Baka minsan may mga dapat tayong gawin pero napupunta lang sa pag-i-scroll. Financial discipline. Kung gusto mo mag-start ng business o isang investment, matuto dapat mag-budget. Kung gusto mo makaipon ng iyong emergency fund, wag puro gastos ng gastos kung ano-ano. Emotional discipline. Control your reactions. Wag hayaan yung anger, yung jealousy, and even yung mga worries ang mag-dictate ng action mo. Discipline your emotion because if you do not, listen to this, you need to master your emotion. Because if you do not master your emotion will master you. Hindi lamang emotional discipline, mental discipline. Importante yung mga pinapapasok natin sa ating isipan, piliin, salain. Kaya importante yung Word of God. Kaya importante po yung PLDT. Yung nagpe-pray tayo, nagla-life group, Lord's Day, nagde-devotion, nagte-training. Importante din po yung tinatawag nating spiritual discipline. Yan ang pinakaimportante sa lahat. Kasi kapag wala kang spiritual discipline, maaaring bumagsak ka sa ibang parte ng buhay mo. Kaya mag-set ka ng daily devotion, prayer time. Kapag ka life group. Pagka Lord's Day, spiritual discipline yan. Naku, isa yan sa mga dapat nyo matutunan. Kapag ka church, wag mo na maglalaba. Pag simba, wala mo nang, alam mo yon kung ano-ano ginagawa, naglilinis ng bahay, tapos ma-attend sa church, makikinig. Pag church lang muna. Imagine mo, online na nga lang minsan kung ano-ano pa ginagawa natin. Dapat disiplinado tayo. Pag mga conferences, mga discipleship meetings natin, hindi po dapat tayo pumapaliban dyan. Why? Part po yan ng spiritual discipline. Pwede mong gawin ang mga pangarap mo nang hindi napapabayaan yung spiritual discipline mo. So what can we learn from this? Live freely, but responsibly. Live freely, but responsibly, and in the boundaries of God's will. Isa pa, hayaan po natin yung takot natin sa Diyos ang mag-guide po ng ating po mga choices. Kasi hindi po lahat ng pinipili natin. Dapat yung pinipili natin, not out of emotion, not out of, alam mo yun, bugso lang ng damdamin o udyok lang ng barkada. Kundi yung decision po dapat natin out of our fear of God. Tandaan po natin, hindi po tatagal ang isang Christian sa labanan, sa journey ng pagiging isang disciple ni Jesus Christ kapag wala kang disiplina. In conclusion, anong dapat po nating gawin kung gusto natin ma-enjoy ang buhay natin na hindi na pagsisisihan? Una, appreciate each day. Pwede niyo po i-type dyan para mabasa ng mga makakapanood ulit nito. Appreciate each day. Pangalawa, anticipate the dark days. Pangatlo, act on your dreams. Pang-apat, apply discipline. Now, let me close with this. Listen to this very carefully. Life is like a camera. Focus on what is important. Yan. Mag-focus po tayo kapag, di ba, ikaw ay kumukuha ng camera, kung ano yung subject, dapat doon ka nakafocus. I-focus mo. Ano pwede natin matutunan dyan sa camera principle na yan? Ang buhay po natin parang camera. Mag-focus po tayo sa kung ano ang pinaka-importante. Ganon din po sa buhay natin.
I-focus mo sa tama ang buhay mo. I-capture mo yung mga masasayang sandali. Ang saya. Ayun. I-enjoy mo. Pero matuto ka doon sa mga negative mong pinagdaanan. At kung hindi maganda ang kuha, alam mo magagawin? E di try again. Try mo nga sa comment section, try again. Marahil iba po sa atin, may mga past mistakes ka. Nadapa ka, sumablay ka, pero try again. Try and try until you die. Sabi nga nila, pero may nagsabi rin na try and try until you succeed. Mga kapatid, let us ask the Lord to teach us to enjoy our life. Alam mo yun, the way He designed it. Ulitin ko po, as we pray, ask the Lord to teach us to enjoy life the way He designed it. Na meron pong pasasalamat, na puso na nagmamahal sa Diyos, meron pong mga wise mind, obedient spirit, at hingin po natin sa Panginoon na tulungan po tayo na mabuhay fully para sa Kanya, faithfully para sa Kanya, and fruitfully para sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa araw pong ito. Nagpapasalamat po kami para sa biyaya na buhay na bigay niyo po sa amin sa pang-araw-araw. Lord, hindi po namin alam kung kailan po kami haharap sa matinding pagsubok, pero Panginoon Diyos, magtitiwala po kami kahit sa dilim. Lord, kikilusan po namin ang mga pangarap na inilagay niyo po sa aming puso at mamumuhay po kami na may kabanalan. At Lord, i-enjoy lang po namin ang buhay na ibinigay niyo po sa amin ayon sa design ninyo po sa amin. Kung ikaw ay wala pang relationship sa ating Panginoon Diyos, why don't you pray this prayer with me? Sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. I know, Lord God, that I'm a sinner at papunta ako ng impyerno. Starting today, Lord, help me to live for you. I believe in your finished work. And starting today, Lord, I am confessing my allegiance to you. And as a sign of my confession, Lord God, makikita sa buhay ko na may pagbabago. Makikita sa buhay ko na magkakaroon ako ng bagong desire. Magpipray ako, Lord, magdi-devotion ako. Sasama ako sa community na to, sa Bible-believing church na ito, upang nang sa gayon magpatuloy po ang aking paglago sa aking tunay na pananampalataya sa inyo. Lord, samahan niyo po ang tao ngayon. At sa mga patatagal ko na pong mga kasama dito, na tila baga napahinto na ng mga problema ang kanilang pinagdaanan. Father, I pray for restoration. I pray for direction. And I pray, Lord God, for strength sa mga panahon nang hihina po sila. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat tagapakinig na ito, yung mga followers po ninyo na nandirito. I pray, Lord God, na samahan niyo po kami at dalangin ko po, Panginoon Diyos, na ma-enjoy po namin ang aming buhay na wala pong pagsisisi sa pamamagitan po, Panginoon, ng pagsunod sa inyo pong kalooban. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos na umabot sa last part na ito ay magta-type ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa 4th installment ng ating November series entitled Countdown. Life is too short to be wasted. Next week, 5th week po ng November, abangan niyo po yung ating pong series Closer. This is Pastor Paul of Amazing of Crossover Campus na nagsasabing, pagpalain po kayo ng Panginoon. Let us continue to love God and to love people. God bless.